Minsan may parte ng buhay natin na parang sira araw-araw. Yung tipong kahit anong gawin mo, parang walang nagbabago. Nakaka-frustrate, di ba? Pero isang araw naisip ko, paano kung hindi ko pilitin ayusin lahat sabay-sabay? Paano kung tigisang pagbabago lang kada araw sa loob ng 7 araw? So ginawa ko yung eksperimento. Kinuha ko yung isang bahagi ng buhay ko na feeling ko basag na basag. Tapos imbes na baguhin ko lahat, isa-isa ko siyang inayos araw-araw. At bro, hindi ako makapaniwala sa nangyari pagkatapos ng isang linggo. Parang ibang tao ako. Parang nag-unlock ng bagong version ng sarili ko. Kaya kung pakiramdam mo na stuck ka, na parang walang silbi ang mga ginagawa mo araw-araw, bro, makinig ka. Kasi yung ituturo ko sa'yo ngayon, literal na pwedeng baguhin ang buhay mo sa loob ng 7 araw. Hindi joke to, legit na sistema na sobrang dali sundan pero solid ang epekto. Kung seryoso kang baguhin ang katawan at buhay mo, dito tayo magsisimula. Day 1 pa lang ayusin natin ang isa sa pinaka-underrated na bagay para sa health at fitness mo. At yun ay ang tulog. Napakasimple lang pero karamihan binabalewala to. Day 1, fix your sleep. Kung seryoso kang baguhin ang katawan at buhay mo, dito tayo magsisimula. Day 1 pa lang ayusin natin ang isa sa pinaka-underrated na bagay para sa health at fitness mo. At yun ay ang tulog. Napakasimple lang pero karamihan binabalewala to. Kasi iniisip ng iba na okay lang magpuyat basta mag-gym kinabukasan, pero mali yun. Kapag kulang ka sa tulog, walang silbi yung workout mo kasi hindi makaka-recover ang muscles mo. Hindi rin maayos ang hormones mo kaya hirap kang mag-burn ng fat. Ganito kasi yan, kapag natutulog ka doon nangyayari ang totoong magic. Doon nire-repair ng katawan mo ang mga nasirang muscle fibers. Doon nagre-release ng growth hormone para mag-build ng muscle at doon din nagbabalance ang cortisol para hindi ka stressed. Ngayon kung laging kulang tulog mo, hindi lang mabagal progress mo. Magiging mahina ka din mentally. Wala kang energy. Mainitin ulo mo at hindi ka motivated mag-workout. Kaya kahit anong effort mo sa gym, kung bagsak ka sa tulog, talo ka pa rin. So ang unang gagawin mo ngayong araw ay simple. Gumawa ka ng sleep schedule. Pili ka ng oras na kaya mong sundin araw-araw. Halimbawa matutulog ka ng alas 11 at gigising ka ng alas 6. Sundin mo yon kahit weekend para masanay katawan mo. Ang next step bro ay alisin ang distractions bago matulog. Ibig sabihin iwasan mo ang cellphone pag malapit na oras ng tulog. Kasi kapag nag-scroll ka ng TikTok o YouTube bago matulog, hindi mo mamamalayan alas 2 na pala. Tapos bagsak ka na kinabukasan. Pwede mong gawing ganito, 1 oras bago matulog ilayo mo na ang phone mo. Gumamit ka ng alarm clock para hindi mo kailangan hawakan ng phone sa tabi mo. Kung kaya mo magbasa ka ng libro o makinig ng relaxing music para makatulog ka ng mas mabilis. Importante din bro na ayusin mo ang kwarto mo. Dapat madilim, malamig at tahimik. Kasi kapag maliwanag o maingay, mahihirapan kang makatulog ng mahimbing. Kung kailangan, bumili ka ng eye mask o earplugs para tulungan kang mag-relax. Ngayon baka sabihin mo bro, mahirap yan kasi sanay na ako magpuyat. Oo, mahirap sa simula pero isipin mo yung goal mo. Gusto mong mag-build ng solid na katawan at buhay, di ba? Hindi mo magagawa yon kung kulang tulog mo kaya simulan mo ngayon. Kung gusto mo pa ng tip ito, iwasan mo ang caffeine sa hapon at gabi. Kasi kahit hindi mo ramdam yung effect, minsan hanggang gabi active pa rin yan sa system mo. Kaya kahit pagod ka, hirap kang makatulog. Kaya iwas na sa kape after alas 3 ng hapon. At pinaka-importante bro, wag kang mag-guilty sa pagtulog ng tama. Hindi ito sayang na oras. Ito ang pinaka-productive na bagay para sa katawan mo. Kasi habang natutulog ka, nagcha-charge ka ng energy para bukas mas malakas ka sa workout at sa buhay. So ngayong araw gawin mo na agad to. Gumawa ka ng sleep schedule, ayusin mo ang environment mo, at i-commit mo na tatapusin mo ang challenge na to. Tandaan mo, dito nagsisimula lahat. Ayusin mo ang tulog mo at lahat ng susunod mas madali na. Day 2, 10,000 steps without walking. Kahapon inayos natin yung tulog mo para bumalik yung energy mo. Pero ngayon physical naman tayo. Alam mo ba na ang taong nakakagawa ng 10,000 steps araw-araw, mas gumaganda hindi lang katawan kundi pati utak at memorya niya. Pero sino bang may oras para maglakad ng 1 oras araw-araw, di ba? Kaya ngayong araw tuturuan kita ng sistema na parang cheat code. Tinatawag ko itong stealth system. Dahil hindi mo mararamdaman na nag-e-exercise ka. Pero sa dulo ng araw lalampas ka ng 10,000 steps nang walang extra oras o lakad sa labas. At sobrang dali nito. Unang trick, habang nagsisipilyo ka sa umaga at gabi, huwag kang tatayo lang sa harap ng salamin. Maglakad-lakad ka sa kwarto habang nagtutoothbrush. 2 minuto yan kada session. Sa umaga at gabi, dagdag na agad halos 500 steps. Simple lang pero solid na panimula. Pangalawa, habang nag-aayos ka ng buhok, nag-i-skincare o pumipili ng damit bago lumabas, huwag kang tatayo lang. Umikot-ikot ka sa kwarto habang ginagawa yan. 10 hanggang 15 minuto yan, dagdag pa ng 700 hanggang 1,200 steps na wala kang kahirap-hirap.
Pangatlong trick, kapag nasa gym ka at nagpapahinga sa pagitan ng sets, huwag kang upo lang at titig sa phone. Maglakad ka paikot sa area habang nagre-rest kung gagawin mo to sa buong workout mo. Makakadagdag ka ng 1,000 hanggang 1,500 steps nang hindi binabago routine mo. Pangapat, huwag ka nang masyado mag-text habang nakaupo. Gawin mong voice memo, tumayo ka, maglakad habang nagre-record ng message. Hindi lang mas mabilis, mas clear pa yung message mo. At guess what? Dagdag yan ng halos 2,000 steps sa akin araw-araw. Panglima, kapag nagiinit ka ng pagkain sa microwave, huwag kang tatayo lang at scroll sa phone. Umikot ka sa paligid habang naghihintay. Idagdag mo pa yung pag-vacuum ng kwarto o paglinis ng mesa. Dagdag yan ng 500 hanggang 700 steps sa loob ng ilang minuto lang. At panghuli, pagkatapos ng bawat meal mo, maglakad ka ng 5 minuto. Hindi lang ito para sa steps mo, kundi para gumanda ang digestion at hindi ka antukin. 3 beses ka kakain sa isang araw, dagdag yan ng 2,500 steps. Lahat ng tricks na to, wala kang ginawang formal na lakad pero sobra-sobra ka na sa 10,000 steps. Day 3. Reset your mind. Ngayon ayos na tulog mo at nakakapaglakad ka na ng hindi mo namamalayan. Pero ito ang problema, kahit gaano ka kaayos sa katawan kung utak mo laging puno ng stress at overthinking, hindi ka pa rin magiging masaya at productive, kaya ngayong araw, i-reset natin yan. Alam mo ba kung bakit ka parang laging pagod kahit nakatulog ka na at kumain ka na ng maayos? Dahil sa bigat ng stress na bitbit mo araw-araw. At hindi yung mismong problema ang nagpapahirap sa'yo, kundi yung tagal ng pagkakahawak mo dito, parang isang simpleng baso ng tubig. Ngayon isipin mo may baso ng tubig sa kamay mo. Kung hawak mo to ng 1 minuto, walang problema. Kung hawak mo ng 1 oras, magsisimula ng sumakit braso mo. Pero paano kung buong araw mong hawak, manhid na ang kamay mo at baka mabagsak mo pa yung baso? Eto ang point bro, pareho pa rin yung bigat ng tubig, pero dahil sa tagal ng pagkakakapit mo, mas nagiging mabigat. Ganon din sa stress at problema mo, hindi siya lumalaki, pero mas sumasakit habang pinapatagal mong bitbitin sa utak mo nang hindi mo binibitawan. Kaya ang kailangan mong gawin ngayon ay i-release yan bago ka lamunin ng anxiety at takot. At may simple akong hack para dito bro. Kapag naramdaman mong papasok na ang stress o hesitation sa utak mo, gawin mo lang to. Walang gastos, walang gamit, pero sobrang effective. Kapag biglang nag-ring na ang alarm mo, tapos tinamad ka bumangon, o kaya bigla kang kinabahan bago magsalita sa harap ng tao, gawin mo to. Bilangin mo pabalik mula 5. Sabihin mo sa isip mo, 5, 4, 3, 2, 1, go. Gawin mo ngayon para maramdaman mo kung gaano kabilis nito gumana. Napansin mo ba, nung nagbilang ka, nawala lahat ng iniisip mo at nag-focus ka sa pag-act? Yun yung tinatawag na cut-off pattern bro. Pinuputol nito yung loop ng negative thoughts bago pa sila makaporma sa utak mo. Kaya napipilitan kang kumilos imbes na mag-overthink. At ito ang sikreto kung bakit effective ang 5-second rule. Kasi sa loob ng 5 segundo bago ka magdesisyon, dun pumapasok yung takot at hesitation. Kapag hindi mo pinutol yun agad, sigurado hindi ka kikilos. Pero kapag ginawa mo ang countdown, lumalabas ka sa trap na yon. Ngayon, gawin mong habit ito buong araw. Kapag may text kang ayaw mo basahin pero kailangan mong sagutin, 5, 4, 3, 2, 1 send mo na. Kapag kailangan mong mag-umpisa sa trabaho pero ayaw mo gumalaw, 5, 4, 3, 2, 1 buksan mo na yung laptop at simulan. Walang hintay. Kapag ginawa mo to consistently, mararamdaman mo na parang nag-reboot ang utak mo. Hindi ka na madaling lamunin ng stress at hindi ka na natatambakan ng takot. Kasi bro, ang lakas ng mindset mo ay nasa bilis ng action mo. At simula ngayon, wala nang paralysis by analysis. Day 4. Break phone addiction. Aminin natin, isa sa pinakamalaking kumakain ng oras at focus natin ngayon ay ang cellphone. Kahit simpleng tingin lang sa notification, biglang lilipas na ang 30 minutes nang hindi mo namamalayan. At ito ang pumapatay sa productivity mo araw-araw. Alam mo ba kung bakit sobrang addictive ng phone? Dahil parang slot machine yan. Bawat swipe at bawat notification may dopamine hit na binibigay sa utak mo. Kaya kahit wala ka naman talagang ginagawa, feeling mo busy ka pa rin kasi laging may bagong stimulus. Pero ito ang problema, habang busy kang mag-scroll, nawawala yung oras para sa totoong buhay. Nawawala yung oras para sa goals mo, para sa family mo, at para sa sarili mo. Kaya kung hindi mo to kontrolin ngayon, sigurado kang magiging alipin ng phone mo. Kaya ngayong araw, tuturuan kita ng 3 hakbang para basagin ang cycle ng phone addiction. Simple lang to, pero effective. At kapag sinunod mo to ngayong araw, makikita mo na mas mahaba ang oras mo at mas gumagaan utak mo. Ready ka na ba? Step 1. Alisin mo ang lahat ng unnecessary notifications. Lahat ng app na hindi kailangan para mabuhay ka. Patayin mo ang notifications nila. Hindi mo kailangan ng alert tuwing may nag-like or nag-comment. Kasi bro, yan ang unang hook ng phone sa utak mo.
Step 2. Maglagay ka ng friction bago ka makapasok sa social media. Paano? Huwag mong ilagay sa home screen yung mga app na yan. Itago mo sa folder na may weird na pangalan para hindi madaling mahanap. Kapag may dagdag effort, mas mahirap ulit-ulitin ang habit. Step 3. Set a no-phone zone sa isang part ng araw mo. Halimbawa, paggising mo sa umaga, wag mong hahawakan phone mo sa loob ng unang 30 minutes. Kasi kung anong unang makita ng utak mo sa umaga, yun ang nagsaset ng tone ng buong araw mo, bro. Kung kaya mo, extend mo to bago matulog. Huwag mong dalhin ang phone sa kama, mag-charge ka sa kabilang kwarto. Dahil kapag phone ang huling hawak mo bago matulog, panigurado overloaded utak mo at hirap kang makatulog ng maayos. Ngayon baka sabihin mo, paano kung emergency? Simple bro, i-on mo lang yung tawag para sa importanteng tao sa buhay mo. Yung iba, pwedeng maghintay hanggang bukas. At tandaan, hindi lahat ng bagay urgent kahit mukhang emergency sa phone. Kapag sinunod mo to, makikita mo na bumababa screen time mo araw-araw. Mas marami kang nagagawa, mas clear ang isip mo, at mas nagiging present ka sa totoong buhay. Yun ang totoong freedom, yung hindi ka alipin ng maliit na screen na yan. Day 5. Eat fast food and still get shredded. Umamin ka na. Gusto mong kumain ng fast food pero ayaw mong masira ang katawan mo. Gusto mo pa rin magmukhang lean at shredded kahit hindi ka laging nasa kusina. Good news, posible yon. Hindi mo kailangang iwasan habang buhay ang burger at fries para magka-abs. Ang unang dapat mong intindihin bro ay calories. Kahit gaano pa ka-healthy o ka-unhealthy ang pagkain mo, kung sobra ka sa calories, tataba ka. Kung sakto o kulang ka sa calories, papayat ka o mag-stay fit ka. Yun ang basic rule ng fat loss. So paano mo gagawin ito kung mahilig ka sa fast food? Simple lang, i-adjust mo yung iba mong meals para magkasya yung fast food mo sa daily calorie budget mo. Hindi mo kailangan gutumin sarili mo, pero kailangan mong matutong mag-balance ng pagkain mo. Halimbawa, gusto mong kumain ng Jollibee Chicken Joy Meal. Yung isang value meal may halos 700 calories na. Kung ang goal mo ay 2,000 calories sa isang araw, ibig sabihin may natitira ka pang 1,300 calories para sa iba mong kain. Kaya dapat strategic ka. Kaya bago ka umorder, alamin mo muna yung calories ng mga pagkain na pipiliin mo. Lahat yan nasa internet o sa menu. Huwag kang tataya sa hulaan kasi dyan nasisira diet ng karamihan. Knowledge ang pinakamalakas na sandata mo dito. Pangalawang tip, piliin mo yung mas mataas ang protina kaysa sa puro carbs at fat. Kung sa McDo ka bro, pili ka ng grilled chicken sandwich kaysa double cheeseburger. Bakit? Kasi ang protina ay nakakatulong mag-muscle gain at mas nakakabusog kaysa sa iba. Pangatlo, huwag mong dagdagan ng empty calories gaya ng soft drinks o extra dessert. Kapag nag-order ka ng burger meal, palitan mo ng tubig yung soda at huwag mo nang idagdag yung sundae. Sa ganitong paraan, makakatipid ka ng 300 hanggang 500 calories agad. Pang-apat, mag-adjust ka sa ibang meals mo sa araw na yon. Kung kakain ka ng fast food sa lunch, gawin mong mas magaan ang breakfast at dinner mo. Pwede kang kumain ng itlog at oatmeal sa umaga tapos gulay at lean meat sa gabi. Balance lang bro. Pang-5, huwag mong gawing araw-araw ang fast food. Oo, pwede mong isingit sa diet mo paminsan-minsan. Pero kung araw-araw mo gagawin, mahihirapan kang ma-meet yung tamang nutrients. Kaya treat mo lang to at hindi main source ng pagkain mo. Kung susundin mo to, makakakain ka ng fast food nang hindi ka nagiging guilty at hindi ka rin tataba. Makakapag-enjoy ka ng burger habang patuloy kang nagbubuo ng katawan na pang summer. Hindi bawal ang fast food, basta marunong ka sa laro ng calories. Day 6. Install a new brain OS. Isipin mo ito, lahat ng ginagawa mo araw-araw, lahat ng desisyon mo, galing yan sa operating system ng utak mo. Parang cellphone yan. Kung luma ang OS mo, mabagal ka, madaling makrash at hindi ka makapag-install ng bagong apps para sa success mo. Pero kung ma-update mo yung OS ng utak mo, biglang bibilis lahat, yung mindset mo magbabago. Yung dating imposible para sa'yo, biglang nagiging normal. Kaya ngayong araw tuturuan kita kung paano mo mai-install ang bagong brain OS mo. Unang hakbang, awareness. Hindi mo kayang baguhin ang hindi mo nakikita, kaya tanungin mo sarili mo ngayon. Ano ang mga automatic habits ko na hindi na nakakatulong sa goals ko? Yun ang mga virus na kailangan mong alisin bago ka mag-upgrade. Pangalawa, uninstall mo yung ibang luma at sira na programs. Halimbawa yung paniniwala na mahirap yumaman o yung mindset na hindi mo kaya magbago. Kapag hindi mo binura yan, kahit anong bagong information ang ilagay mo, mag-fail ka pa rin. Pangatlong hakbang, install ng tamang apps, at dito papasok ang routines at systems. Gusto mong maging malakas ang focus mo. Mag-install ka ng morning routine na magbibigay ng mental clarity. Gusto mong maging mas productive. Mag-set ka ng task system na simple pero effective. Pero hindi to one-time install lang. Tuloy-tuloy dapat ang update mo. Kasi kahit maganda ang OS mo ngayon, luma na yan after isang taon kung hindi mo i-update. Kaya kailangan mo ng habit na mag-aral ng bago at mag-improve kada linggo.
Ngayon paano mo malalaman kung nag-upgrade ka na? Simple, kapag yung ilang dating mahirap sa'yo, ngayon parang normal na lang. Halimbawa dati hirap kang gumising ng maaga, pero ngayon automatic na sa'yo. Ibig sabihin naka-install na yung bagong OS mo. Tandaan mo, ang utak mo hindi fixed para itong pinaka-powerful na computer na meron ka. Pero kung luma ang sistema mo, hindi mo maaabot yung potential mo. Kaya gawin mo ito araw-araw hanggang maging natural na yung bagong sistema sa'yo. Kapag nagawa mo to, mas mabilis ka na mag-adapt sa challenges, mas malakas ang focus mo, at mas mabilis mong maabot ang goals mo. Hindi mo na kailangan maghintay ng perfect timing kasi updated na ang utak mo at ready ka na sa next level ng buhay mo. Day 7, collect 5 no's. Ngayon pag-usapan natin ang isang mindset na bihira pero sobrang powerful. Ito yung tinatawag kong collect 5 no's challenge. Simple lang to. Sa araw na ito ang goal mo ay makakuha ng 5 malinaw na no o hindi mula sa ibang tao. Ngayon baka iniisip mo, bakit ko gugustuhin na tumanggap ng no? Di ba mas maganda kung yes lagi ang makuha ko? Pero bro, ito ang sikreto. Ang no, hindi ka away. Ang no ay sign na nag-stretch ka ng comfort zone mo at lumalapit ka sa growth mo. Kasi isipin mo to, kung lagi kang yes ang nakukuha mo, ibig sabihin naglalaro ka lang sa safe zone. Hindi mo tinutulak ang sarili mo para sa mas mataas na level. At sa totoong buhay bro, lahat ng malaking opportunity nagsisimula sa takot na baka ma-reject ka. Ang utak natin sanay umiwas sa rejection. Kasi feeling natin kapag ni-reject tayo, ibig sabihin hindi tayo sapat. Pero ang totoo kabaligtaran yan. Kapag ni-reject ka, ibig sabihin may effort ka. Ibig sabihin nag-take ka ng risk para makuha ang gusto mo. Kaya ngayong araw ang challenge mo ay simple. Lapitan mo ang 5 tao at humingi ka ng bagay na alam mong may chance kang ma-reject. Pwede mo silang tanungin kung pwede kang makakuha ng discount o humingi ng favor na hindi nila expected. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng yes. Ito tungkol sa pag-build ng resistance mo laban sa takot. Dahil bawat no na makukuha mo nagiging mas malakas ka, nagiging immune ka sa rejection. At kapag immune ka, wala nang makakapigil sa'yo sa anumang pangarap mo. Ngayon, isipin mo ito, ang bawat tao na matagumpay sa buhay sanay na tanggapin ang hindi, tulad ng isang negosyante, isang artista, at isang atleta. Lahat sila, hinarap ang libu-libong pagtanggi bago dumating ang oo na nagbago ng kanilang kapalaran. Kaya huwag kang matakot magkamali, huwag kang matakot ma-reject kasi habang mas marami kang no, mas malapit ka sa yes. Parang laro lang bro, bawat no, puntos yan para sa future mo. At pag nakolek mo ang 5 no ngayong araw, panalo ka na. Pero ito ang bonus bro, kapag sanay ka sa no, biglang magiging mas confident ka sa kahit anong sitwasyon. Hindi ka na natatakot mag-pitch ng idea. Hindi ka na natatakot mag-approach ng tao kasi alam mong kahit ma-reject ka, hindi yun katapusan. At tandaan mo bro, ang ilang no na makukuha mo ngayon hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Ibig sabihin lang hindi pa ngayon. Pero habang tuloy ka lang mag-try, darating din ang yes na para sa'yo. At kapag dumating yun, mas masarap kasi pinaghirapan mo. Kaya ngayong araw huwag kang titigil hanggat wala ka pang 5 no. Gawin mo itong challenge at tingnan mo kung paano magbabago ang perspective mo sa rejection. Hindi na siya monster na dapat katakutan. Isa na siyang teacher na nagtuturo sa'yo ng tapang. Kapag nagawa mo ito, ibang level ng confidence ang madadala mo sa buhay. Magiging fearless ka sa goals mo. At yun ang sikreto para magtagumpay. Hindi ang laging yes ang sagot, kundi ang tapang para humarap sa no, nang paulit-ulit hanggang makuha mo ang yes. Tapos na natin yung 7-day challenge at kung sineryoso mo to, paniguradong ramdam mo na yung pagbabago. Hindi ito magic, pero parang magic kasi simple lang ng ginawa mo pero ang laki ng impact. Isipin mo yung 7 araw lang nag-iba na perspective mo sa buhay. Kung nagawa mo lahat ng steps na ito, saludo ako sa'yo. Hindi lahat ng tao kaya mag-commit ng ganito kahit simple lang. Kasi karamihan tamad mag-take ng first step. Pero ikaw nandito ka ngayon, ibig sabihin gusto mo talaga ng level up at deserve mo yan. Ngayon ang tanong, anong susunod? Simple, wag mo lang itigil. Yung ginawa mo sa 7 araw, ulitin mo. Gawing lifestyle, hindi lang challenge. Kasi kapag paulit-ulit mong ginagawa ang maliliit na bagay na to, magiging automatic na siya at yan ang totoong pagbabago.